Hi, good morning. Lumabas ako saglit sa bahay kasi wala lang. Sumilip lang ako saglit kina tatay. Tapos napansin ko nga itong harapan ng bahay namin. Masyado nang malago yung mga halaman. Marami na rin tumubo ng mga damo. Kaya naisipan ko nang tanggalin ang mga damo at linisan na rin ito. Baka kasi mamaya meron na pala nakatirang ahas dito. Scary. So napansin ko nga na meron pala ako ditong isang halaman na gumagapang. Iyan o, ang haba niya. Isa pala to sa nagkukos ng mukhang gubat nitong aking halamanan. So yan, hinila ko siya at babawasan ko nga yan. And naisip ko rin na hindi ko na siya dito ilalagay. Ilalagay ko na lang siya sa likod bahay. Kasi parang ang bilis niyang tumubo siya, ang lago niya eh. Kaya no, nagbabaging siya. Habang tinitingnan ko itong halaman na to, parang maganda siyang ilagay sa vase. Kaya tinawag ko yung kapatid ko, nagpapaabot ako sa kanya ng gunting. Kasi nga babawasan ko ito, masyadong malago. Siguro magbabawas din ako ng konting halaman. Doon ko ilalagay yung iba sa harapan ng bahay ni na tatay. Kasi nagsisiksikan na sila dito, hindi na ma-appreciate yung beauty nila. Habang nag-aayos nga ako dito ng mga halaman, kung mapapansin nyo, ayan yung dogs. Pabalik-balik lang sila. Kasi nasa labas ako, kaya akala nila okay lang din na lumabas sila. Wow, okay lang naman talaga maglaro sila dyan habang nandito ako sa labas. Mga happy doggo. Kasi pagka naman pumasok ako sa loob ng bahay, papasok na rin yan sila. Anyways, ito na nga pala yung cylinder kong vase. Pinaabot ko kay Bachoy. So, ayan, pipili lang ako ng maayos dito. Konti lang naman, ilalagay ko siya dyan, tapos lalagyan ko ng tubig. Tapos, syempre, di-display ko. Parang ang cute kasi nito eh. At least, diba, meron ng totoong halaman dun sa loob ng bahay. Meron kasi ako doon, more on artificial plants. Kasi nga, di ba, pag diniligan ko sa loob ng bahay, syempre, baka magputi. Eh, hindi naman ako plain housewife lang o hindi ako lagi sa bahay para makapaglinis since nagtatrabaho din ako. Kaya talagang tuwing rest day, nag-enjoy lang ako kapag nandito lang ako sa bahay. Kasi aside from maraming tulog, syempre, kailangan magpahinga. So, sinusulit ko talaga as much as possible na makapagpahinga ako sa araw ng rest day ko. And yung time ko lang na mag-enjoy, syempre, nag-enjoy ako kapag natutulog ako. Kasi diba, pagising talagang refresh na refresh. Pero talagang isa pa sa nag-enjoy akong gawin is yung mga gawaing bahay. Like nito, gardening, ganyan, magluto, maglinis ng bahagya. Kasi hindi ko naman talaga malilinis lahat. Pero as much as possible, kapag kaya at may extra time, so yun. Masipag din naman kasi yung mister ko. So, madalas din talaga siya yung nag-vacuum, map, saka yung kapatid kong si Bajoy. Kaya ako, maglilinis lang kung kailan ako nasa mood. Hindi rin naman ako pala utos. Like, kung gusto nila maglinis, go. Kung gusto nila magpahinga, okay lang din. Ganun lang. Kung sinang sinisipag, di gumawa. Importante lang naman sa akin na papaliguan yung mga dogs every other day. At syempre, hindi nakakalimutang pakainin sila. And sa pagluluto naman, talagang halos tuwing rest day na lang ako nagkakapagluto. Weekdays is yung kapatid ko si Bajoy, kaya talaga magaling na siya magluto kasi sanay na. Si Mr. naman nagluluto din siya kapag may extra time siya or kapag nasa mood din, depende. Lalo pa ngayon, hindi naman na masyadong laging magluto kasi diet kami. Lalo na ako, more on nilagang saging and egg lang or fruits, ganyan. Once a day lang yung rice. So, isang beses lang din yung luto namin. Anyways, maya-maya nga napansin ni Mister na hindi pa ako pumapasok sa loob ng bahay. So there, sumisilip na siya, chinecheck kung anong ginagawa ko. Nandito sa akin yan! Sombrero gusto mo? Hindi naman. Naligo ka sa ulo. Gusto. Oh. So yan, lumabas na nga si Mister guys. Patingin-tingin lang yan sa umpisa. Pero hindi yan mapapakali na hindi ako tulungan. Nagtanong na nga ng walis tingting guys eh. Do you need help? So yan na, nag-do you need help na. So yan, sagot ka nga lang dyan is pwede, kung gusto mo. Ako naman kasi pag may ginagawa ako, hindi ako yung mag-a-ask lagi na patulong or mag-uutos like gawin mo to, tulungan mo ko dito. Kapag kaya ko, ginagawa ko. Hindi rin ako maramdamin like pagod na ako, hindi mo ko tinulungan. Kasi hindi naman siya yung may kasalanan kung ba't ako napagod. Kung ayaw ko mapagod, hindi ako gagawa. Ganun lang kasimple. Pag pagod na, hindi magpahinga. Pero guys, napakaswerte ko sa mister
mister ko. Kasi talagang pag may ginagawa ako at nakita niya, hindi ko na kailangang magsabi. Though, hindi naman niya kailangan gawin. Pero kasi alam nyo guys, pag nasa labas ako ng bahay, hindi talaga yan siya mapakali. Dapat nandun din siya. At kung ano yung ginagawa ko sa labas, dapat nandun din siya. So yan, since nandito ka nga and you wanna help me, at medyo mabigat yung pinapausog ko. So yan, ikaw na mister, to the rescue. So yan, dalawa na kami naglilinis dito sa harapan at mapapabilis na to bago pa bumagsak ang ulan. Perfect timing naman din kasi hindi mainit. So yung mga ibang halaman, dinadala ko na dun sa harap ng bahay ni tatay kasi masyado nang marami. Konti lang din na may ilalagay ko doon. The rest is ilalagay ko na lang sa likod bahay. Dito nga sa bahay, ayoko nang mareklamo. Well, kahit saan naman, ayoko talaga nang mareklamo. Ayoko rin ng puro negative yung nasasabi or napupuna. Gusto ko positive lang. Kaya yung kapatid ko, pag narinig ko minsan, pagod siya, inaantok siya, anong sagot doon? Eh di matulog ka, magpahinga ka, di ba? Ganun. Yung mister ko naman minsan, may mapapansin siya, makalat, magulo, may ganito, may ganyan, negative yung nakikita niya. So, lagi ko sinasabi, instead magsalita ka ng ganyan, gawin mo, ayusin mo, linisin mo. At isa pa, gusto ko, kapag kumikilos sa bahay, naglilinis, or naglalaba, or nagluluto, kahit ano pa man yan, gusto ko masaya ka sa ginagawa mo, kaya ayoko rin na naguutos. Kasi ayoko nang gumagawa lang dahil inutusan ko. Kasi pag naglilinis naman ako, nagluluto, masaya ako guys. I have joy. I have fun. I got this sun in the sky. Yun ba yun? Basta, and I'm thankful guys. Kasi may pagkamasipag din naman yung kapatid ko. Pag may pasok ako, siya din talaga madalas nagpapaligo sa mga dogs. Yan, naghuhugas ng plato, nagluluto. At pag may ginagawa siya guys, ang ingay niya. But it's okay. Not maingay na nagrereklamo. Maingay kasi mapapasabay ka na lang sa pagkanta niya. Anyways, dahil nagbabadya na nga ang ulan, lumabas na rin itong aking kapatid. Kaya natumulong na rin siya. At talaga na matchy-matchy pa kami sa dress. Anyways, maganda talaga tong dress na nabili ko online. Padded na siya, hindi mo na kailangan mag-bra. At press ko siya suotin. Kaya talagang lahat ng design is binili ko. Pati yung kapatid ko, hindi yung madalis niyang pambahay. Hindi naman kami naghihiraman dyan. Talagang may magkaparehas lang kaming mga design. Anyways, yan nga lang yung tinira ko dyan sa harap ng bahay. Then the rest, ito, inilagay ko dito sa harapan ng bahay ni tatay. Yung iba doon sa may hagdan. Ayusin na lang yan ng kapatid kong si Miko. At ito nga pala yung halaman na i-display ko. Ayan nga, at hinugasan ko lang ito para hindi naman malabo yung tubig. Tapos, yun nga, maganda siyang ipang-display sa loob ng bahay. Kailangan lang dito mapalitan yung tubig everyday para hindi magkaroon ng kitikite. Tapos yan guys, dito ko lang siya inilagay sa ibabaw ng cabinet. Yan, yung wood cabinet na lalagyan ko ng mga plato. By the way, yung nasa likod nga pala ng lamesa, yung kulay black dyan na malaki, yan nga pala ay isang malaking salamin. Supposedly, ipapakabit namin siya dyan. Mas malaki pa siya dun sa dining table namin. Kaya lang kasi naisip namin since lilipat din naman kami, dun na lang namin siya ikakabit talaga sa bahay namin. Kasi doble-doble, magbabayad kami na magkakabit niyan, tapos magbabayad din na magtatanggal niyan, tapos ikakabit din ulit sa kabilang bahay. Medyo magastos. Kaya dyan na lang siya muna. Stay put ka lang dyan. Yan din yung pinaka-safest part ng bahay na pwede namin siyang ilagay. Kaya kahit hindi masyado magandang tingnan, dyan lang siya, at least hindi siya mabasag. Sayang naman kasi napakalaki pa naman ng salamin na yan at napakaganda. Anyways, yung mister ko nga pala, nabali niya yung isang tangkay nitong welcome plant. Nilagay niya ito sa garapon tapos nilagyan niya ng tubig. Sabi niya magkakaroon daw yun ng ugat. Hindi ako naniwala pero ayun o, nagkaroon nga siya ng ugat guys. And hindi siya nalalanta. Ang cute din niyang pan-display kaya pinalitan ko yung pinaglalagyan niya. Nilagay ko siya sa maliit na vase. At yan, cute naman siya dyan guys. Buti na lang hindi tinapon ni mister. Naisip niya pa talaga na ibaba dito sa tubig at magkakaroon ng ugat at itatanim daw ulit. O diba, very good ka mister, pero cute siya dito sa kitchen, kaya display na lang siya dyan. Anyways, yun lang. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye!